Think maganda 'to, although mahaba kasi 'to, ito yung sinasabi ng mga idol natin dito sa Net25 eh. Iano ko na lang, paikliin na lang natin. Ang problema kasi sa Pilipinas, yung presidente natin, presidente nyo pala, si Marcos, 'di ba? Kakamay-kamay pa siya kay Xi Jinping. Makikipag-usap pa siya, kesyo ganyan-ganyan, gusto niya ng maayos. As a matter of fact, meron pang ang balita na binalita nitong mga idol natin sa Net25 na sinasabi nila parang inimbitahan pa daw. Inimbitahan pa daw ni Marcos ang China na parang magkaroon ng state visit dito. Ang problema kasi dito, yung mga amuyong ni Marcos, katulad ni Gibo, na alam mo namang halatang-halatang ang tono ng bibig pro-America. Hindi nga daw siya nakipag-meet kasi daw parang binablackmail daw ng China, something like that. Etong si kay Tariela, alam mo, ang dami niyong nagre-representa sa Pilipinas. Kahit ako, halimbawa, ako kunwari yung presidente ng isang bansa, yung presidente ng Pilipinas nakipag-usap sa akin, maayos kausap, pero yung mga tauhan niya daldal ng daldal against my country, what would you think na iisipin ko? Tanginan to mga to, traidor ah. Kausap ko yung presidente ninyo, pero yung putak na mga tauhan mo, puro anti-China. Again wala akong problema kung awayin ninyo China, wala akong pakialam dyan, nanggugulo nga sa atin eh. Ako, asar na asar ako sa mga mabababoy na Chinese sa Pilipinas eh. Totoo yung mga foreigner na mga galing sa Pogo, bullshit nga ako dyan eh. Wala akong problema, awayin nyo. Ang akin lang kasi, yung ginagawa ni Marcos, hindi nire-reflect ng mga tauhan niya. So, nagbibigay confusion sa China. Kung sanang yung mga katulad ni Gibo, katulad ni Tariela, instead na pumutak, tumahimik na lang and let the president do the talking. Ano ba, Tariela? Ano ba, Gibo? Wala ba kayong respeto kay Marcos? At sa tingin nyo, tatanga-tanga si Marcos? Gago! Kaya kayo daldal ng daldal? Hindi, ganun lang naman kasimple yun eh. Pag tatanga-tanga ang leader mo, magsasalita ka. Di ba? Ako, halimbawa may gustong makipag-negotiate ng ibang tao sa akin para dun sa grupo ko. Di ba? I mean, yung Mocha Girls, di ba? Hindi pa pwedeng kakausapin nila yung mga tauhan ko sa baba. Abi, tarantado ba kayo? Di ba? Hindi pa pwedeng pumapil yung mga tao ko sa baba at sasabihin na, kami nang bahala magbigay ng statement. Kami nang bahala magbibigay ng presyo sa inyo. At siyempre, wala namang gagawa nun. Alam naman nila yun. Nire-respeto naman nila ako. Walang gagawa nun. As a matter of fact, lapitan mo sila, ang sasagot lang yan, itanong nyo kay sir, itanong nyo kay boss. Ganon. Di ba? Hindi yung putang ina, magdadaldal sila. Iba sinasabi nung tauhan ko sa baba. Iba yung sasabihin ko. Parang ganon na nangyayari kay Marcos eh. Iba yung putak ng bibig niya, iba yung action niya, iba yung tauhan niya, parang mga tanga. Kung ano-ano sinasabi laban doon sa kausap ni Marcos. Can you see kung bakit ang gulo ng Pilipinas? You know why? Alam niyo kung bakit? Balikan niyo yung sinabi ni Pangulong Duterte noon. I cannot support Lakas because, di ba naalala niyo yung video na yun? Because Marcos is there. Because he is weak. This is the kind of leader we have. We have a weak president. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Walang nagbibida-bida na sekretary. Tingnan nyo, pansinin nyo, lahat ng sekretary nun, nakita nyo ba nagbida-bida? Yung mga sekretary niya, sila Sec Delpin, si Anyo, nagbibida-bida? Hindi. Walang nagbibida-bida nun. Merong isang nagbida-bida, tinanggal. Naalala nyo? Yung isang USEC ng PACC. Nagbida-bida. Kung ano-ano sinabi sa social media, kesyo
Basta may sinabi siya about Leni Robredo. Anong ginawa ni Duterte? Tinanggal niya. Tangina mo, hindi ka pwede magsalita. Huwag ka magbida-bida. Ako lang presidente dito, ako may control nito. Ngayon, lahat nagbibida-bida. From the two Remulyas, di ba? Si Gibo, sino pa? Si Tariela, hindi ko alam kung ano posisyon. Nasa ilalim naman, daldal pa rin ang daldal. Hindi dapat ganun eh. You are secretary. You do not give direction. The president is the one giving direction. As a secretary of that particular department, isusundin mo lang yung sinasabi at direksyon ng presidente. Unless nga na walang direksyon yung presidente ninyo. Yan ang katotohanan. Wala kasing direksyon yung presidente nyo. Di ba? Pakinggan natin itong Ito, wait lang. Nakalimutan ko kasi siya ilagay eh. Pero napakaganda nitong ito. Wait, yan. Chotomate. Ayan Good evening. I'm Corina Sanchez Rojas sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, and we clarify matters. And we get on point. The Senate Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yun? Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagot. Ako sasagot. Gusto niyo? Kinuwento ko na dito. May mga na-imbierna sa kanya. Dahil pambihira, sabihin ba naman niya, halos lahat ng senador may insertion. Gago! Kaya nga tinanggal kayo eh. At saka si Chis Escudero, kaya kayo tinanggal, sir. Para sana wag na magtuloy-tuloy yung issue na yan. Iiwas kay Romualdez yung issue. Kaya lang, anong ginawa ni Lacson? Tinuro niya yung mga kasamahan niya. Hindi, may lahat naman ng senador, may insertion. Kaya marami na imbierna sa mga kasama niya. May 5 na imbierna di umano. At gusto nang kumala sa kanya at ibalik na kayo. Kaya tuloy may pag-resign siyang kainartehan sa buhay. Ay, hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. Yun! So many of Sabi ko na sa inyo eh. Ayaw niyo maniwala sa akin eh. his colleagues in the majority
perhaps were unsettled by that statement. I see. But insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya may hiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado eh. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnunotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnunotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi dahabulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then pagbago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya
sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Ayo! Sila daw ang Hindi, yan ang antay natin. Yan ang hamunin natin kay Lacson. Lacson! Oh, gising! Puyok-puyok pa. Ano na? Patawag mo na yung 2 na yun. Ang dami na nagbabanggit doon sa 2 na yun, kahit yung mga engineer. Ba't tayo mo ipatawag? Tatakot ka? Anong meron? Ba't tayo mo ipatawag? Jowa tuloy. Ipatawag mo na. Ano ka eh? Ginagalit mo ako eh. Nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera dun sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2?
Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nako! Nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. Naku John po. Paul Estrada. And Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Nako! Ikaw naman, Ma'am Corina. Ilang beses na namin narinig yan. Okay. Nandun sa Makahuli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ang chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera. Nako. Doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas yung statement Yan. Na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Ayan. Why not just follow that lead? Pagkatapos naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa... Hindali! Ang tanong dyan, nakatakas na rin ba? Yung congressman na yon, si Yap. Kasi bakit pinapatakas lang din muna? Ikaw naman, Senator Marcoleta, kailangan tumakas na nilang lahat para hindi maituro ang kanilang mastermind. Ikaw naman? O, paka-obvious naman yung sagot na yan. Di ba? Kaya ang tanong, para sa GCash natin, sino ito yung dalawang tao? Binanggit na ni Corina. Sino itong dalawang tao na tila pinatakas na din? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.